Isang magandang araw po sa inyo mga kapatid. Minsan pa, tayo po'y naparito ngayon para talakayin po natin ang magandang balita na ating narinig tungkol sa ating Pangulo. So isa sa mga binalita niya ay pananagutin niya po yung mga sangkot sa korupsyon sa nangyayari sa ating pamahalaan. Isa po ito sa mga answered prayer na ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. So pakinggan po natin ang talumpati ng ating presidente. Ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. So yan po, nakita po natin ang pahayag ng ating Pangulo na kung saan siya po ay naglibot iba't ibang lugar sa ating mga lalawigan para tignan lalong-lalo na po yung flood control project na kung saan ay ito po yung naabuso at nakurap ng ilan mga tiwaling nasa pamahalaan. So makikita natin dito na ito po ay isa sa mga kasagutan sa ating panalangin na kung saan na-expose ang mga katiwalian sa ating bansa. Hindi lang po sa DPWH, maging sa ibang ahensya ng pamahalaan na kinakailangan po natin obserbahan at ipanalangin para ma-expose na po yung mga corrupt o mga hindi karapat-dapat sa ating pamahalaan. May malaking epekto sa lipunan. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kundi paulit-ulit ito'y pinapalampas natin. Unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. So makita po natin dito, isa sa mga ninanakaw ng mga tiwaling opisyal ay ang kalusugan, pangarap at magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Na kung saan kapag ito ay nananakaw, ay maraming mga mamamayan po ang naghihirap. Sabi nga ng isa sa senador na hindi mahirap ang ating bansa, ngunit dahil sa pagnanakaw o korupsyon na nangyayari sa ating pamahalaan, ay marami ang naghihirap sa kanilang kabuhayan. So makita natin dito na kinakailangan po na mabuwag ang katiwalian, ang korupsyon sa bawat ahensya dito po sa ating pamahalaan. Ipanalangin po natin ang ating presidente, ang mga senador, congressman, ang mga tagapanguna sa ating pamahalaan ay magkaroon po ng takot sa ating Panginoon. Sabi nga nila na kapag masama ang namumuno, malungkot ang mamamayan. Ngunit kapag matuwid ang namumuno, masaya ang bawat isang mamamayan. Kaya yan po, no, isama natin sa panalangin ang mga nasa pamahalaan po natin para magkaroon po ng katwiran at katarungan sa ating mamamayan. Yan po ang nais ng Panginoon, na tayo po ay sama-sama sa panalangin at pagkakaisa na mapangyari ang katwiran sa pamagitan ng observe sa ating pamahalaan. At syempre, sa pagkakaisa at pagtutulungan po natin sa pananalangin. So, Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Binibless po namin ang aming presidente, ang mga nanunukulan sa pamahalaan. Ang dalangin po namin ang pagkatakot sa iyo at ang gabay na Santong Espiritu ay sumakanila po.
Salamat po Ama sa patuloy na pagbubunyag ng katiwalaan sa aming bayan. Lord. Nandalangin po namin maparusahan ang dapat maparusahan at ang patuloy na pangunguna mo, pagpapala mo sa aming bansa. Nawa ang kapayapaan, katarungan at pagkakaisang mahayag sa aming bayan. Salamat po Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.